kauna-unahang pagkakataon, pamumunuan ng isang babae ang sandatahang lakas ng Australia. Bahagi ito ng reshuffle sa liderato ng Defense Force ng naturang bansa. Sina 25 correspondent Jenaline Despi para sa balita. Itinalaga bilang bagong hepe ng Australian Army si Lieutenant General Susan Coyle. Nakatakdang palitan ni Coyle si Lieutenant General Simon Stewart sa Hulyo ng taong kasalukuyan. Lieutenant General Coyle will be the first woman in our nation's history to command the Australian Army. The government extends our sincere appreciation to the retiring Chief of Army, Lieutenant General Simon Stewart, AODSC. Taong 1987 nang pumasok sa militar si Coyle na ngayoy 55 taong gulang na. Siya ang kauna-unahang babae na mamumuno sa anumang sangay ng Australian military. Inilarawan ni Australian Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Marles ang kahalagahan ng sandaling ito. Her achievement means that she will be the first woman to command a service in Australian history. And it is a deeply historic moment, one that should be noted. As Susan said to me, you cannot be what you cannot see. And Susan's achievement will be deeply significant to women who are serving in the Australian Defence Force today and women who are thinking about serving in the Australian Defence Force in the future. Ang pagtatalaga kay Coyle ay sa harap ng pagsisikap ng Australia na paramihin ang bilang ng babaeng opisyal sa hanay nito. Nahaharap ang ahensya sa sunod-sunod na mga aligasyon ng pang-aabusong sexual at diskriminasyon. Sa kasalukuyan, nasa 21% ng Australian Defence Force o ADF at 18% ng liderato nito ay kababaihan. Nagtakda ang ADF ng target na 25% ng pangkalahatang partisipasyon ng kababaihan sa taong 2030. Noong Oktubre, isang class action lawsuit ang isinampa laban sa ADF sa aligasyong bigo ito sa pagprotekta sa libo-libong babaeng opisyal mula sa sistematikong pang-aabusong sexual, harassment at diskriminasyon. Jenaline Despi, Net25 Australia, para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point.